munisipyo at lungsod sa Pangasinan ang itinuturing ng Provincial Health Office bilang dengue hotspots. Patuloy raw kasi ang pagdami ng mga nagkaka-dengue roon. Sa pagtatanong ni Alfie Tulagan sa ilang opisyal ng ospital, nasa edad 10 hanggang 14 ang karaniwang tinatamaan ng sakit. Umabot na sa 2,553 ang kaso ng suspected dengue sa Pangasinan batay sa pinakahuling monitoring ng Provincial Health Office. Mas mataas ito sa kanilang datos noong nakaraang taon na nasa 1,776 dengue cases lamang. Tumaas din ang bilang ng mga nasawi dahil sa dengue. So kung ikukumpara po natin, may pagtaas po tayo ng halos 45% ng kaso po natin. Sa naitala naman po na pagkasawi, 5 po nung nakaraang taon, 11 po ngayon. 10 munisipyo at syudad ang natukoy ng PHO na dengue hotspots. Nangunguna rito ang lungsod ng Alaminos na may naitalang kaso ng dengue na aabot sa 385. Nakikita po namin na masusukal po itong mga lugar na to. So marami po silang mga trees, marami rin po silang mga halaman na malalaki ang kanila pong mga dahon. Kung ito pong mga kasing halaman na ganito, nakakapag-ipon po talaga sila ng tubig ulan at po pwede po nga talaga maging breeding place ng itong ating Aedes aegypti. Sa kabila nito, puspusan pa rin ang ginagawang kampanya ng PHO para mapigilan ang pagdami ng bilang ng mga tinatamaan ng sakit na dengue. Nasa alert threshold po tayo. Mas mababa tayo sa alert threshold. However, yung mga binabantayan nga namin na hotspot, kami po ay nagbibigay na ng mga feedback sa kanila pong municipal health offices nang sa ganun mapag-aralan na po nila yung mga kaso po nila. Karamihan sa mga biktima nasa edad 10 hanggang 14. Kaya ang mga mag-aaral nito sa Lingayen, nag-iingat din daw para di tamaan ng sakit na dengue. Umiwas po sa mga madidilim na lugar, tas sa mga basura po. Nag-ano ng off lotion. Okay. Bakit? Para hindi lapitan ng mga lamok. Alfie Tulagan, Nagbabalita, Pilipinas.